Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ibig sabihin magkakaroon talaga sila ng napakalakas na hukbo. Karaniwan na para sa mga pamilyang mangangalakal ang tina-target, sa karamihan ng maliliit na kaso, umaasa ang mga gangster na makakuha ng ilang benepisyo mula sa kanila, sa mga pinakaseryosong kaso, gusto nilang ganap na kontrolin o banta sila ng puwersa, at pagkatapos ay umaasa na sila ay magbibigay pugay kung walang mangyayari. Maraming beses, ang mga pamilyang mangangalakal ay may maraming pera, kaya kahit na halos hindi nila mapigilan, karamihan sa kanila ay pinipiling ayusin ang usapin. Pagkatapos ng lahat, mas mahusay na gumawa ng mas kaunti kaysa gumawa ng higit pa. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay malambot na persimmons, ang kabilang partido ay maaaring masahin ang mga ito gayunpaman gusto nila. Kung ikaw ay sapat na malakas, hindi mo na kailangang harapin ang maraming problema sa iyong sarili, atres ang kaaway sa kabila ng mga paghihirap, at maaari mong direktang lutasin ang mga kaguluhang ito nang hindi nakikita. Ito ay tiyak na isang napakagandang bagay. Ngunit, muli, hindi talaga inaasahan ni Shang Guanqingyi na magkakaroon si Han Sanchen ng napakatalino na solusyon pagdating niya, at sa isang tiyak na lawak, bibigyan niya sila ng mga benepisyo ng maaga. Walang duda ang pamilya ng Shangguan tungkol dito, pero I wonder kung ilang tropa ang gustong ipadala ni Mr. Han. Sabi ni Shang Guanqingyi. Mahinang tumawa si Han Sanchen, alam niya na nang itanong ni Shang Guanqingyi ang tanong na ito, hindi talaga Shang Guanqingyi ang gustong malaman ang sagot sa tanong na ito. Sa katunayan, ang Shang Guanqingyi ay dapat may sariling plano at alam kung gaano karaming tao ang ipapadala, ang dahilan kung bakit niya itinanong ang tanong na ito ay aktwal na gamitin ang kanyang emosyonal na katalinuhan upang matulungan siyang alisin ang mga pagdududa ng iba pang dalawang kumpanya. Kahit na ang pamamaraang ito ay tila mabuti, ito ay talagang ginagawang hindi komportable sa isang tiyak na kahulugan. Yan ang tanong kung gaano karaming tao ang magpapadala. Sa sobrang daming paksayon, ubos na ang kapangyarihan ng pamilya, kung gagamitin ni Han Sanchen ang lahat ng mga taong ito para sa kanyang sariling paggamit, hindi ito magiging isang sakuna para sa pamilyang Zhou at sa pamilya ng Cao, ngunit hindi bababa sa ito ay magiging napaka-passive ng dalawang pamilya. Total, ang iyong simula, mabuting tao, ay halos nawasak ang kapalaran ng iyong pamilya. Hindi tao ang problema, kailangan lang natin silang i-recruit kapag wala na sila. Gayunpaman, kung muling susuriin ang mga taong nawala ng malaking tiwala, magkakaroon ng malaking agwat sa kaligtasan ng pamilya. Kung may nangyaring hindi inaasahan sa gitna, hindi maiisip ang kahihinatnan. Baka i-blackmail sila ni Han Sanchen dahil dito. Tsaka, kahit hindi sila na hostage, naniniwala sila na hindi magagawa ni Han Sanchen ang ganoong bagay, pero ligtas nga ba sila? Ang kanilang mga tao ay nagsasanay sa Han Sanchen. Ang Han Sanchen ay may napakataas na prestihiyo, at mabilis niyang mapapabuti ang kanilang paglilinang sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila, so, ano kaya ang mangyayari sa mga taong ito? Tiyak na masayang-masaya sila sa pagsunod kay Han Sanchen. Kung gusto ni Han Sanchen na magsulsel ng napakaraming tao sa panahong ito, hindi ba madaling sumabog? Alam mo, marami sa mga taong ito ay mga taong maraming alam tungkol sa kanilang mga pamilya, kung ang kanilang mga puso ay kay Han Sanchen, kung gayon maraming bagay at lihim ng kanilang mga pamilya ang ganap na malalantad sa kanila, Han Sanchen. Kung ang isang pamilya ay napasok ng iba, ang ganitong uri ng panganib sa seguridad ay napakalaki. Kaya sa totoo lang, sa sandaling ito, hindi lang ang Shang Guanqingyi ang panandaliang napag-isipan. Ito, ngunit ang pamilya Cao at ang pamilyang Zhou ay hindi rin nag-usap ng ilang sandali. Lahat sila ay matalinong tao at madaling maisip ang krisis sa likod ng isang insidente,
kahit na walang intensyon si Han Sanchen na gawin ito mula simula hanggang wakas. Ngunit ang isang negosyante ay sanay sa pakana laban sa iba, kaya lagi siyang natatakot sa iba na nagbabalak laban sa kanya, kaya siya ay laging nagbabantay. Tinanong ni Shang Guanqingyi si Han Sanchen kung ilang tao ang gusto niya, sa katunayan, umaasa siya na ang sagot ni Han Sanchen ay maaaring alisin ang mga pagdududa ng mga taong ito nang hindi nakikita, at pangalawa, ipinahayag din niya ang kanyang sariling saloobin sa proseso. Ipaalam sa kanila na hindi muna isinasaalang-alang ng pamilya Shangguan ang mga bagay na ito. At sa pahayag ng Shangguan family, gustuhin man nilang tumanggi, malabong mangyari, at nakapikit lang sila nakasunod. Dahil ang tatlong kumpanya ay pawang mahalagang kasosyo ng Han Sanchen, kung ang kabilang partido ay ganap na magkusa mula sa simula, sila ay medyo mawawalan ng kapangyarihan. Ito ay lubhang hindi katanggap-tanggap sa mga pamilyang Zhou at Cao. Siyempre alam ni Han Sanchen kung ano ang ibig sabihin ng Shang Guanqingyi at nakangiting sinabi, sa tingin ko lahat kayo ay hindi naiintindihan ang ibig kong sabihin. Napasulyap si Han Sanchen sa kanilang apat at nakita niyang lahat sila ay nakatingin sa kanya na nalilito. Itinaas ni Han Sanchen ang ulo at diretsyong ininom ang alak sa bowl. Pagkaraan, umiling siya at nagpaliwanag ng pilit ng ngiti. You don't have to ask me how many people to send. I don't care about this matter from beginning to end. You can send one person, you can send two people, depende sa'yo. Sa katunayan, sa iyong pinansyal na suporta, tiyak na makakahanap ako ng mga mersenaryo sa lupain ng mga demonyo. Sa lakas at mapagkukunan ng pananalapi ni Han Sanchen, hindi ito anumang problema. Ngunit ang dahilan kung bakit pinili kong huwag gawin ito ay ang mga mersenaryo ay walang sapat na tiwala kung tutuusin. Pangalawa, palagi silang outsider. For the overall defense of Yetian City, I must improve the training of the troops. In this regard, I can't just train my own people, but also train those mercenary. Kung tutuusin, kapag pare-pareho lang ang mga hakbang ng lahat, kapag umatake na ang kalaban, ang buong hukbo ay maaaring mapilipit sa isang lubod na walang pagkukulang upang labanan. Kaya, kailangan ding magsanay ang mga mersenaryo. Pero alam mo rin naman na hindi natin sila tao, pera lang sila, ngayon, binabayaran ko sila para tulungan ako, at bukas, mababayaran sila ng iba para matalo ako. Ang pagpapalaki sa kanila ay maaaring malutas ang kasalukuyang kagyat na pangangailangan para sa pagtatanggol ng lungsod ng Yetian, ngunit sa parehong oras, magdadala din ito ng malaking panganib sa seguridad sa Yetian na lungsod sa hinaharap. So, sa tingin ko nasa isip ko ang pagpapadala mo ng mga tao. You send people over, and the effect is almost the same as mercenary, however, you are all people I trust and are also my partners. So, I will focus my training resources on you. While I feel at ease, I can also minimize the waste of resources. Kayong lahat ay aking mga tao, at malamang na ikaw ay gagantihan ng kaaway sa hinaharap. Sa makatuwid, kung mayroon kang isang malakas na puwersa ng iyong sarili, ang mga problemang ito ay maaaring epektibong maibsan. Kaya, para sa iyo, ito lang ang pinakamahusay na diskarte sa pagtugon. Tumango si Shang Guanqingyi at sinabing, naiintindihan, sa madaling salita, ang Yetian City ay magkasanib na depensa sa pagitan ng ating mga tropa. Pinagsasama-sama lang natin ang mga mapagkukunan. Oo, tutulungan kitang mapabuti ang kalidad ng mapagkukunang ito. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, sinulyapan niya ang Shang Guanqingyi at agad na naunawaan kung bakit naging aktibo ang Shang Guanqingyi. He smiled and said, "Of course, I am only responsible for training and other daily maintenance need to be handled by yourself." Napakatalino ni Han Sanchen kaya naiintindihan niya agad ang ilan sa mga bagay na ikinababahala nila sa isang tingin lang. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong nagsasalita si Shang Guanqingyi, ngunit ngayon ay patuloy siyang nagtatanong, natural na naiintindihan ni Han Sanchen ang kahulugan kaagad. Sa mga salita ni Han Sanchen, ngumiti si Shang Guanqingyi at sinabing, ang pamilya ng Shangguan ay mayroon na ngayong 10,000 piling sundalo. Magtataglay kami ng 3,000 para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pagtatanggol, at dadalhin ang lahat ng iba pa sa Yetian City. Ang Shang Guanqingyi ay malinaw na nagpapakita ng isang halimbawa ng maaga. Nagkatinginan sina Cao Shen at Zhou Yong, sa katunayan,
Ang huling pangungusap ni Han Sanchen ng pang-araw-araw na pagpapanatili ay sila na lang ang bahala. Sa katunayan, sinabi niya sa kanila na maaari nilang italaga ang kanilang sariling mga pinagkakatiwalaan para sa pang-araw-araw na utos ng pangkat na ito. Sa madaling salita, ang lahat ng mga hukbo sa huli ay nasa ilalim ng kanilang sariling kontrol. Hindi ito lubos na nakapagpaginhawa sa kanila, ngunit hindi bababa sa ito ay nagpagan sa kanilang pakiramdam. Bilang karagdagan, ipinahayag ni Shangguan Qingyi ang kanyang posisyon ng maaga, at talagang hindi nila ito maiisip ng masyadong mahaba. Pagkatapos ng lahat, sa kasong ito, ang ilang kawalan ng tiwala ay masyadong halata. So, nagkatinginan yung dalawang tao at ngumiti. Ang pamilyang Zhou ay mayroong 50,000 elite na sundalo, bukod sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pagtatanggol, maaari rin silang magpadala ng 20,000 kabayo para lumahok sa labanan. Hinggil sa relasyon sa pagitan ng Zhou Yung at Cao Shen, ang pamilyang Zhou ay nangunguna sa lahat, at dapat magpakita ng isang tiyak na halimbawa sa oras na ito. Ang pamilya ng Cao ay may 20,000 elite na sundalo, maaari rin silang magpadala ng humigit kumulang 8,000 katao sa Yetian City. Si Cao Shen ay sumunod na malapit. Sinulyapan ni Han Sanchen ang dalawang tao, ngunit sa totoo lang ay hindi siya masyadong nasisiyahan. Bagaman ang kabuuang bilang ng mga tropang ipinadala ng Zhou Yung at Cao Shen ay umabot sa 28,000, na tila napakalaki, ngunit sa proporsyon, ito ay talagang hindi nakakagulat. Parehong mga pamilya ay napaka-konserbatibo, kumpara sa pamilyang Shangguan na nangahas na magpadala ng 8,000 katao sa 10,000 katao, halatang may mga bawal pa rin ang mga pamilyang Zhou at Cao, o sa madaling salita, walang sapat na tiwala sa kanila. Siyempre, may isa pang napakahalagang punto. Marahil ang pinakamalaking pag-aalala para sa magkabilang pamilya ay ang pagkaladkad sa kanila sa tubig. Ang ginagawa nila ay pawang pampulitika, kung magpapadala sila ng tropa ng lantaran, magiging madali para sa iba na maobserbahan na sila ay nakipagsanib puwersa sa Han Sanchen. Sa ganitong paraan, malaki ang posibilidad na maging target sila ng pag-atake at paghihiganti. Kasabay ng naunang takot na makapasok, alam na alam ni Han Sanchen na ang pagpapadala ng mga tropa ay, sa isang diwa, isang sapilitang pagpili lamang. Total, noong kakasimula pa lang nilang magkatrabaho, si Zhou Yung at Cao Shen ay hindi nang ahas na magsalita nang sabihin ni Han Sanchen ang mga salitang ito, dahil alam na alam nila na ang kasalukuyang mga salita ni Han Sanchen ay malinaw na pumupuna sa kanilang dalawa. I just want to help you train your troops. Of course, this can also effectively solve the current defense problem of Yetian City. May kasabihan na maganda ang takbo, huwag magtiwala sa mga taong kainahinala, ngunit huwag magtiwala sa mga taong nagtatrabaho. Kung hindi sapat ang tiwala natin sa isa't isa, ito ay simula pa lamang. Ano ang dapat nating gawin sa hinaharap? I can't see the future. What I see is that as the interests increase, everyone will mess with each other and move further and further away. Siyempre, hindi ito ang pangunahing dahilan para sabihin ko ang mga bagay na ito. The main reason I say this is that I don't want you to get the benefits you deserve one day in the future dahil kulang ang tiwala natin sa isa't isa. Katulad ngayon, maaari mong ganap na hatiin ang iyong mga piling tao sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay magpoprotekta sa depensa na iyong orihinal na kailangan, at ang isang bahagi ay ipapadala sa Yetian City. Ang mga taong ito na pumupunta sa Yetian City ay hindi lamang tumutulong sa akin na ibahagi ang presyon ng depensa ng Yetian City, ngunit sa parehong oras, maaari din silang matuto ng maraming napakahalagang bagay mula sa akin. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang kanilang pagpapabuti ay napakalaki. Bago sumiklab ang digmaan sa Yetian City, maaari mong itaboy ang mga taong ito na sinanay at na-promote pabalik sa iyong sariling mga pamilya, at pagkatapos ay magpadala ng isa pang alon ng mga tao upang matuto mula sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi ba lahat ng mga elite na sundalo mo ay maa-promote sa prosesong ito? Naniniwala ako na maiisip mo rin ito, ngunit iniisip mo na ako, Han Sanchen, ay maaaring gawing akin ang iyong mga tao, at lalo kang nag-aalala na ang iyong mga tao ay direktang lalahok sa pagtatanggol ng Yetian City, nakatumbas ng direktang paglalantad ng iyong posisyon upang sabihin sa mga tao sa labas, o direktang sabihin sa iba na ikaw ay aking mga tao. Tama ba? You don't have to answer me. What I can tell you is that if you are mahiyain,
You don't have to cooperate with me. Sa madaling salita, we can cooperate in business, but that's it for other aspects. Ngayon, after drinking this wine and eating this meat, everyone can go their own ways. Pagkasabi nun, hindi na nagsalita si Han Sanchen, itinaas niya ang kanyang ulo at ininom ang lahat ng huling alak sa kanyang mangkok, pagkatapos nun, tumayo na siya at aalis na sana. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!